Sa pumili ng I Like You card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang galit sa inyo. Another dimension. Okay, I kinda feel guys that there is a third party situation na nangyayari. Pero sa ngayon, I kinda feel yung energy mo. You're much more focused on your work. Okay, kung sino man ito guys, minamalas siya sa pag-ibig. And I kinda feel whomever they are, they need to mature. Okay? Kinda feel guys strongly that this is your ex. And I also feel na you are definitely charismatic. I-clarify natin yung cards. I feel na yung energy ng taong ito, guguho yung kanilang mundo. So, nasense ko yung kanta, if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. At some point in your life, iniyakan mo naman itong taon na to. Maybe yung naghiwalay kayo or hindi naging maganda yung kalalabasan ng relasyon. Pero na-feel ko talaga guys, hindi kayo para sa isa't isa. And whomever this is, they are definitely illusionists. At saka na-sense ko rin na fashionista yung taong ito or talagang maluho. Okay? At I kinda feel na hindi mo nakayanan yung kanilang ugali na paiging masyado materialistic. So, kung sino man ang galit sa'yo guys, ito yung tao na nagpahirap ng iyong buhay. Kung sino man ito. And I kinda feel here na kaya sila naiinis kasi mukha kang walang pakialam. At sila sa ngayon nahirapan sa kanilang buhay, while you on the other hand, you know, you're definitely living in your dream. Honestly. At saka with the pray, I feel na natili ka mabuti. And there's somebody that is hateful kasi maganda yung nangyayari sa inyong buhay and some of you meron na kayong karelasyon kaya hindi mo na to pinapansin kung sino man ito. So kaya ko na-sense yung third party kasi maybe you do have a person and this person doesn't have any. Nasa we got is this one. So, kung sino man ito guys, ito yung tao na napaka-stubborn at hindi lang yun, I kinda feel na, you know, hindi siya magaling mag-desisyon. Actually, tinutulungan siya ng kanyang barkada or ng kanyang mga kamag-anak on how to make the right decisions. Kaso nga lang dahil nga sa stubborn, kaya nangyari sa kanya, laging mali-mali yung kanyang desisyon. Kaya siya nalulungkot, you know, mga kamalasan yung nangyari sa kanyang buhay. At yeah, hinahabol siya ng kamalasan, yun yung nasa-sense kong energy. So, no wonder why I sense that song. Kasi gusto niya mangyari is magkaroon na sana ng peace sa kanyang buhay at wala na yung ganitong problema na nagpapastress sa kanya. So, kung sino man itong nagagalit, galit siya guys, kasi meron ka ng bago na tao sa iyong buhay. Si galit na galit siya guys, okay? At hindi lang yun, you know, you're definitely protective. Ibig sabihin lang nun, hindi mo na siya papayagang bumalik muli sa kanyang buhay. Kasi first of all, yung buhay mo ay maayos na. Okay, at I feel na naiyak ka kasi siguro, you know, for many years, pinahirapan ka siguro ng taong ito. And I feel like you're definitely happy kasi nakita ko pa lang sa umpisa guys na you're definitely a prayerful person. So, ibig sabihin lang nun na yung mga dasal mo, yung mga hiling mo natutupad. Nagkaroon ka na ng tao na talagang minamahal ka, nagkaroon ka rin ng work, maganda yung nangyari sa iyong buhay, yung tao naman na to, siya yung minamalas, okay? So, let's see what we have. So, isa sa dahilan ba't siya naiinis kasi yun nga, humiwalay ka na sa kanya. Ayaw mo na siyang balikan.
because you learned your lesson. At siguro itong taon na to, na-expect niya na nababalik ka sa kanyang buhay. Pero hindi nangyari yun. Siguro itong taon na to, kaya ka nag-break kasi kailangan niyang ayusin yung kanyang buhay. Hindi pwede yung laging ganito, na lagi niyang ine-expect na ikaw yung gumawa ng paraan sa kanyang mga problema and so on. I think God is teaching this person on how to work on with their stress, with their, problems, at hindi nakadepende lagi sa ibang tao. Kasi mahirapan din naman yung kanilang inaasahan. And this person could have took you for granted, honestly speaking, or maybe they actually use you for money, honestly speaking. Lesson that we got, wow, this is nice. To be honest with you on your end, guys, hindi ka naging madamot. Talagang, mapagbigay ka with regards sa pagmamahal at ganun din sa material na bagay. Ngayon kaya sila naiinis kasi nakikita na kanila na umaasenso at maraming pera. At natatanggap mo yung iyong blessing kasi nakita mo dito, guys, sa meron kang karelasyon, meron ka pang, work or kaya negosyo, kung ano man yan. So, nainis sila kasi, kung ano man ang pinapakita nila sa social media, it's actually false. Baka ito yung tao na pinapakita niya na ganito siya, na okay yung kanyang buhay, but in reality, this person is depressed. Yung mga pinapakita niya kasinungalingan, at naiinis siya kasi, hindi pakita ang tao yung pinapakita mo sa mga tao. Okay, kung nakita ka nila sa social media na mayaman, may nangyayari sa'yo, meron kang love life, totoo yun. Okay, pero yung sa kanya, walang katotohanan. Kung sakali man nag-post na may karelasyon na, hindi ko kasi nakita sa yung reading, guys, sa meron na siyang iba. Na sa sense ko dito na siya ay single, at ikaw yung merong karelasyon. So, kaya siya nainis kasi lonely siya, loner. And gusto niyang parang bumalik sa yung buhay or parang nainis siya kasi wala nangyari maganda sa kanyang buhay samantalang ikaw maganda yung iyong buhay. So, you have this one, I like you. And it says here, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, and want to date. So, kaya siya naiinis, guys, kasi nakita ka niya na may minamahal na sa iyong buhay. So, definitely, this is someone who's your ex. Okay, na gusto niya sana magkabalikan kayo, pero hindi. Kasi may iba ka na. Okay, at whatever that you have, it's blooming. At maybe this person is somehow jealous of whatever you have. Anyway, let's see what else do we have here. I kinda feel as well na whomever this is, they definitely took you for granted, honestly. At na-realize sense ko rin na they took also your money. So, you have the fight in either way. We also have the mess in either way. So, this person definitely have a messy life. At saka, nung kayo pa, guys, madalas ang away. Honestly speaking, maybe this person is stubborn and another reason why kaya kayo nag-aaway. So, you have the mask in reverse. We also have this, whomever this is somebody that's definitely stagnant sa kanyang career at ganun din sa love life. So, you have the abuse in either way. And we have create your own happiness. So, ito yung tao na nakadepende sa iba kasi yung create your own happiness ay naka-reverse. Ito siguro yung tao na gold digger or talagang inaasa niya na yung iba yung, magsusolve ng kanyang problems, ang kanyang issue, and so on. So, whoever this is somebody that's definitely an open book sa social media pero yung pinapakita niya, guys, ay mga pawang kasinungalingan. So, let's see what we have here. What else? I feel na gusto niya ng karma reading kasi maybe ginamit niya kayo. So, anyway, let's see their karma because aware na tayo kung sino ito, guys.
Another shuffle dimension. So, whatever that they're posting is definitely misleading. So, huwag kayong maniniwala sa postings nila. I also sense na mapagmahal kang tao pero binatray ka nila at brainwash. Honestly. Pinagsamantala nila yung kabutihan mo. So, kaya sila naiinis, maybe they're trying to manifest you back, pero hindi ka na nila uli makuha. Kasi first of all, yung dahilan mo naman dito, ayaw mo na ng drama sa iyong buhay. I feel like you become mature, to be honest with you. And yung isa rin sa dahilan ba't sila naiinis kasi nga wala kang money issue or wala kang stress sa iyong buhay. Kasi nakita nila, based on your reading, na okay si love life, okay din si career, okay? Sila, wala silang nararating sa buhay kasi lagi silang nakadepende sa kanilang tao or sa iba. Ngayon, kung sino man ito, napakasinungaling niya. At I kinda like feel, guys, ito ngayon, lagi siyang distorted sa kanyang mind. To be honest, hindi siya, kapag nagdidesisyon siya, wala siya sa tamang pag-iisip. Mali-mali yung desisyon. So, to be honest with you guys, sa tapat kayo sa kanyang buhay kasi tinuturuan mo siya kung paano magdesisyon ng tama. Okay? Pero sad to say, hindi nangyari yun. So far, hindi pa rin pinakita yung karma. Tingnan natin, let's give it a try. Parang dinescribe uli yung tao natin. I kinda like feel, guys, itong tao na to ay naglalasing. At saka na-sense ko na lost tayo siya sa pera. Maybe that's also the reason why, kung bakit hindi siya mayaman. Kasi na-lost tayo siya. Na-sense ko rin na siniraan ka niya sa kanya mga kaibigan. Anyway, let's see what we have. So, yung kanyang karma laging mawala yung kanyang focus, at malulungkot siya kasi kasi naman siya, hindi siya nakokontento, meaning lang naman, kaya madalas yung ubos yung pera niya kasi hindi siya nakokontento. This person is greedy, para sa kanya lagi na lang may kulang. So, bili siya ng bili. At yun yung dahilan kung ba't marami siyang bayarin or lagi may problema with regards sa money. At itong tao na to, guys, kailangan niyang i-let go yung kanya mga luho, okay, or kung ano yung nag-hold back sa kanya para siya yumaman. I kinda like feel na kung sino man siya, pasaway siya, guys. Isa sa kanyang karma, guys, with regards to this one in reverse, this person cannot see things clearly, honestly. Okay, kaya mali-mali yung kanyang desisyon. Ngayon, yung karma ng taong ito, hindi siya makakapunta or lapit sa'yo kasi meron ka ng ibang karelasyon at ikaw ay aangat. As you can see, kasi maybe it's been a long time na talagang hinold back niya yung iyong money. Ginagamit ka niya lagi and so on, kaya hindi mo na-reach yung dream mo dati, pero since walay na kayo, saka mo palang ma-achieve yung dapat mong ma-achieve, okay? So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your situation, and God bless all of you.